Isang inang lumapit sa ating pong programa para sa kanyang anak na si Jeff na naging paralisado magmula ng hatawin nito ng baseball bat. At ngayon, 7 taon nang bedridden ang binata at hindi na po makapagtrabaho pa. Ang ating naging responde, inyo pong panoorin. Nasirang kinabukasan. Ganito'y sinilarawan ni Marilyn ang nangyari sa kanyang anak na si Jeff. Dahil si Jeff, hinataw ng baseball bat sa kanyang ulo dahilan upang mabasag ang kanyang bungo at maging imbalido habang buhay. Nagpadala ng mensahe sa atin si Marilyn matapos niyang mapanood ang mga taong atin nang narespondihan at nagbabakasakali siya na makahingi rin ng responde para sa kanyang anak. Hindi naman siya nabigo dahil agad tayo nagtungo sa Bustos, Bulacan para hanapin na mag-inang target naming respondihan. Sa maliit na kwartong ito, namamalagi si Jeff kung saan silang mag-ina ay nakatira lamang sa bahay ng kanyang biyanan. Inilahad sa atin ni Marilyn ang nangyari sa kanyang anak. Si Jeff po talaga doon nakatira sa father ko dahil biyudo na po siya ang father ko. Dati po kasi pag uuwi siya doon, nagte-text po siya sa akin na, "Mama, dito ako matutulog kay Lolo." O kaya, "Mama, uuwi ako dyan. Kukuha ako ng ganito." Nagpapaload po siya galing sa trabaho dahil ang balak pala ay tatawagan kami. Tatawagan niya kami para malaman na nandun na siya. Nakatalikod siya. Bigla na lang po siyang hinampas sa ulo ng baseball bat. Tulog na po kami noon. Ginising po kami nung ito po yung bayo ko po. Sabi niya may tumatawag sa inyo na taga-community hospital. Sabi po nung nasa community hospital, pumunta na po kayo agad sa hospital kasi baka hindi niyo maabot ang buhay si Jeff. Kung nakita ko po si Jeff, talagang ganito niya, naliligo siya sa dugo. Hindi naman po magalaw dahil mga nurse po, walang doktor. Ang inaano na lang sa amin, ihanap namin ng hospital na may doktor. Eh, baka sakali po kami dahil buhay na pinag-uusapan. Sabi nung ano, kung ala kayong pera, daling sa Maynila. Kaya binibiyahe nga po namin siya ng 3:00. Hindi ko alam kung ano nga po yung nangyari. Agad ding umuwi si Marilyn matapos mapag-alaman na nahuli na ang taong nanakit sa kanyang anak. May pinsan po kasi akong second cousin na police. Nahuli ko patakas na, buti nahuli ko. Kung hindi hindi natin makikita. Siguro balak magtago. Hindi mo pa siya pwedeng interview kasi lango pa sa drugs eh. Kaya paantay pa ako ng kinabukasan. Punta po ako sa barangay captain. Sabi wala nga daw CCTV. Meron namang isang tanod na nag-witness na may CCTV. Maaari kang may ginawa dahil magkamag-anak pala sila nung pumalo po sa anak ko. Bali po sa matatanda, kamag-anak namin yung lolo niya. Pero sa kanila na ni Jeff, malayo na kasi ilang henerasyon eh. Sabi ko, bakit mo naman pinalo yung anak ko? Tinawag pa nga niya akong tita eh. Sabi niya, sorry tita, hindi ko sinasadya. Nagkamali ako ng palo. Sabi ko, sa dami-dami ng mga mapapalo, bakit yung anak ko pa? Sana tiningnan mo muna yung mukha niya. Kung siya nakatalikod sa'yo, tiningnan mo muna. Hindi ko mo kasing taas at may inaabangan kang papaluin. Eh, siya na yon. Kasi para kang humampas ng isang hayop na. Sabi ko nga po nung dapat hindi mo na iniwanang buhay eh. Wala na, para isang hirap na lang kami. Siyempre po, nakikita ko siyang ganyan. Hindi na niya nagagawa. Gusto niya, pangarap niya. Hindi ko alam kung ano po yung nasasabi ko nung time na yun, nagharap kami sa munisipyo. Dahil sa isang iglap lang yung anak ko nandoon, nakaratay. Hindi ko alam kung didila dahil nga ako kumatos eh. Lagi siya nagsasabi ng sorry, hindi niya sinasadya. Sorry, hindi ko po alam, ganun-ganon. Sabi ko, wala namang mayano na dahil hindi naman nakakagaling yung sorry. Hindi naman ibabalik yung niya. At dahil tuliro na sa pangyari at sa laki ng gastusin para sa pagpapagamot kay Jeff, pumayag makipag-areglo si Marilyn. Eh, na po ako nun, wala pa po ang isip ko nun eh. Hindi ko pa alam kung ano yung magandang ibibigay kong dahilan para sa anak ko. Ang nasabi ko po yung matulungan kung ano yung kailangan ng pasyente. Sabi ko, yung ngayon, ang kailangan namin yung tulong ng financial eh. Dahil nasa ospital sila. Ang ginawa po ng attorney nila,
Doon po kami pinagharap sa Malolos sa branch 18, doon na daw po maghaharap dahil kasalukuyan yung bata na yon napakalaking tao pero 15 years old pa lang. Siyempre po under siya ng DSWD. Ang sabi nung ang kailangan nila pag-usapan ko ano yung maganda. Naano ko na rin po na mag-ayos na lang. Nag-ayos na lang po kami, may pinirmahan na lang po kami dalawa ng lolo. Na hindi na kami magdidemanda. Nagbigay na po sila ng ganung halaga. Kaya tapos na po yung kaso. Yun nga po, yung nasa 350K. Kalahating milyon po hiningi namin dahil alam namin na marami kami uubusin sa ospital eh. Yung attorney nila, sabi wala na daw pera. Hanggang ganun lang daw ang kaya. 350K. Alang-ala talaga kami. Pero pagkaraan po na kami po nakalabas na ng ospital, sinubukan ko pa rin pong lumapit sa kanila. Kasi ganito pala ako yung mangyayari na akala ko taon lang eh. Maabot na pala kami ng kung ilang taon. Uubusin yung pera. Kaya hindi po natupad na makahingi ako ng tulong. Ang huling tulong nga po sa akin noong 2023. Birthday ni Jeff, binigyan po siya ng 1,000. So, saka po yung pagkain ng nag-aalaga, noodles at saka mga delata. Bukod sa nabasag na bungo, ilang komplikasyon pa ang naglabasan sa kondisyon ni Jeff. Tinanggal yung bungo, saka kinayod yung mga nadurog sa loob. Nung pagkakaano po ng bungo niya, hindi na po siya nakapagsalita. Siyempre po, wala man posible sa panalangin. Kaya lagi ko sinasabi na magsasalita ka. Ito yung malambot, ito yung matigas. Kaya pag naliligo nga siya, dito lang ako kumakapa sa may skull. Kasi pag ginano ko, gumaganon siya. Parang masasaktan. At bilang magulang, nahihirapan man, gagawin niya ang lahat para lamang sa kanyang anak. Nagbabalikan ko yan parang akala ko naluka na ako. Dahil napakahirap po ng kalaban ni pera. Doon ko po natutunan na maging makapalang mukha para sa anak ko. Gagawin ko ako lang mamalimos. Marami nagsukot siya sa akin na ako daw ay namamalimos. Hindi ko po pinansin yun dahil ang buhay ng anak ko, gusto ko mabuhay. May gatas. Yung mister ko po, mag-ano lang po siya ng mga sirang electric man, mga washing. Siyempre po, kung may magpagawa, ako lang po yung talagang rumarakit. Tapos po niya, yung may extra akong laba. Diyan lang kami malaking bahay dyan. Kasi sabi ko, bawal akong lumayo kay Jeff. Kada 4 na oras kasi yung niya. Alam ko naman pag uuwi muna ako, babalik ako doon. Magkano mo bang ginagastos mo para kay Jeff sa mga pangangailangan? Lahat-lahat na po. 3,000 po. Gatas, diaper, yung mga iba pa niyang kailangan ng underpants, baby wipes, vitamins. 3 days lang po yun. Ngunit sa kabila ng hirap na kanilang dinanas, may mga tao pa rin na handa silang respondihan sa kanilang mga pangailangan. Noong time na nasa ospital kami, bumubuos po yung mga tulong para makabili kami ng gatas niya, ng diaper, mga gamot niya. Pag po nakikita ako ni Jeff na nakaganon, gagano na yun, ibig na sabihin. Kung mag-alala, gagano na yun. Maya-maya tatatok, may dalang diaper. Kaya sabi ko nga alam ni Lord talaga na pag mauubos na, may sasapak na naman uli isang blessing kay Jeff. Importante po kasi sa akin na siya yung makaraos. Di ba aling kami, gaya kami, kakagalaw, kahit pwede. Nanawagan na rin siya ng tulong para sa mga pangangailangan ni Jeff. At sa mga makakapanood po dito sa Responde po sa Net25, sana po matulungan niyo po yung anak ko na kahit po anong bagay na importante sa kay Jeff na maipagkaloob niyo po, maliit man o malaki sa amin pong kalagayang mahirap, kailangan ko po ng tulong niyo. Importante po kay Jeff talaga po gatas. Sana po makahingi po ako sa inyo ng tulong. At matapos ating marinig ang kwento ng paghihirap na pinagdaraanan ng kanilang pamilya, oras na para magbigay tayo ng ngiti para sa kanila. Napansin namin na luma at sira-sira ng wheelchair na ginagamit ni Jeff, kaya't isang sorpresa
ang aming inihanda. Ang hindi nila alam na sa kanilang paglabas ng kwarto, isang bagong wheelchair na ang kanyang magagamit. Ngunit hindi pa rito natatapos ang ating sorpresa dahil kasama natin ang PWD Advocate at Certified E-Responder na si Gloria upang magpaabot din ng tulong. Sa Net 25 Responde at kay Ma'am Gloria, thank you po sa inyo. At kami po ni Jeff, yung pagluha ko po ito ay isang pasasalamat dahil ang dami na aming blessing. Sobrang-sobra, Lord, yung ibinigay mong blessing sa amin ngayon. Salamat po. Maraming salamat. Ano mang pagsubok ang dumarating sa ating buhay, madali man ito o mahirap, umasa lamang tayo na may responding darating sa oras ng pangangailangan. Ang kailangan lamang ay patuloy na maniwala na lahat ay malalampasan sa pagtutulungan ng bawat isa. Mga kababayan, salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.